Bago natin simula ng kwento na ito, nais ko po ulit sabihin sa inyo na i-follow nyo ang aking Facebook page at i-flash ko na lang dito sa screen para makita nyo ang ating profile picture. Maraming salamat. Makalipas pa ang ilang oras, hindi nila namalayan ang oras na pasapit na pala ang 5:00 ng hapon. Unti-unti nang humina ang sultada dahil nga magdidilim na ang buong paligid. Nasipat pa nila ang isang truck na pumasok sa kanilang baryo na naglalaman ng mga malalaking soundbox. Diskuhan na naman pagsapit ng gabi. Habang sila Inar naman, hawak-hawak nila ang mga bihag at nagpaalam na siya sa kanyang mga barkada na uuwi na muna siya sa kanilang bahay para ibigay sa kanyang ina ang isang bihag nilang manok. Inaabutan din niya ang kanyang ina ng ilang pera para naman hindi sila maubusan ng panggastos sa araw-araw. Ang kanyang ama kasi, sakto-sakto lang ang kinikita nito sa maliit nilang gulayan sa bayan. Itinago na rin niya ang ilan niyang mga salapi doon sa kanyang tinutulugang kwarto. Naglabas lang siya ng salapi para kung sakaling mag-iinuman sila, meron naman siyang maiambag. Pagdating niya doon sa sabungan, hinahanap naman niya ang mga barkada niya doon. Maya-maya pa, nakita niya ang 2 barkada niya. Kasama na rito ang lalaking nagtatadi ng bulang. Nagiinuman yun sa gilid ng malaking bato habang katabi nila ang isang siga nang siyang pinagsalangan nila ng inihaw na manok. Yung bihag yun. Paglapit niya dito, kaagad naman siyang napansin ng mga ito at nagwiwika ng, "Shit ka muna dito. Sa'yo na to oh. Kanina pa kami dito nag-aantay sa'yo eh. Ang tagal mo." Wika naman dito ni Masoy. May inisikaso lang ako sa bahay mga pre. Pati na rin yung manok nating inilaban natin kanina." "Teka, ba't inihaw nyo lang tong bihag natin? Ang tigas niyan. Wala bang mahiraman ng kaldero dyan? Para naman makahigop tayo ng sabaw na mainit. Tsaka para na din lalambot yung karne. Ang tigas ng manok na yan eh." Wika naman dito ni Inar. Sumagot naman dito si Masoy ng, "Oo nga Toy, kumuha ka nga ng kaldero sa inyo. Tamang-tama, hard tong ininom natin. Para na makahigop tayo ng sabaw." Wika naman dito ni Masoy. Makalipas pa ang ilang minuto, dumating na nga si Butoy. Dala-dala ang kaldero nitong dala. Kaagad nilang pinakuluan ang isang bihag. Gaya nga ng sabi ko, na magsasabaw sila ng manok. Habang inaantay nilang lalambot ang karne ng manok, dahan-dahan naman silang tumagay para naman masaya yung usapan nila. Maraming bagay ang kanilang pinag-usapan noon tungkol sa mga lahi ng manok na pinakamagandang palahiin. Subalit maring sinagot ng lalaking nagtatadi ng bulang na kahit anong klase pang manok ang ilalaban, kung maunahan naman ay wala ding silbi. Nabanggit rin sa lalaki na mas lalong magwagi sa laban ang manok kung may habay kang tangan kagaya ng mga mutya na maswerte sa sugal. Maaring iba-iba ang paniwala ng bawat sabungero dahil ang ibang mga sabungero nagbabase yon sa pisikal na lakas ng manok at kung saan napabilang ang lahi nito. Nang sumapit na ang 10:00 ng gabi, napakarami na noong taong dumagsa sa nasabing padisko. Taga iba't ibang lugar yon. Sila Inar naman, masayang-masaya silang nag-uusap sa hindi kalayuan ng diskuhan. Maya-maya pa, bigla namang napawika itong si Butoy sa kasama nilang magtatari. "Napapansin ko na talaga sa'yo, Manong. Kami lagi ang tinatagayan mo. Tas ikaw, hindi. Ano ba? Balak mo ba kaming lasingin?"
Wika nito habang sinisinok-sinok pa. Nagtinginan naman ang apat at sumabat dito si Masoy ng, "No ka ba toy? Lasing ka na ata eh. Mabutit matulog ka na muna dyan. Gisingin ka lang namin mamaya kapag pupunta na tayo sa sayawan." Wika naman dito ni Masoy kay Butoy. Si Inar naman, nanahimik na lang siya sa isang tabi dahil maging siya pala nakapansin din pala sa ginagawa ng bago nilang kaibigan. Nagkukunwaring lasing-lasingan yon na hindi naman gaano tumatagay. Yun kasi ang tanggiro noong mga oras na yon. Hinayaan lang nila ito sa pag-aakalang mahina lang talaga yon sa alak. Nang makaramdam na ng pagkalasing itong si Inar, nagyaya siya na pupunta na sila sa gitna ng sayawan para makisayaw doon. Pasuray-suray pa silang apat noon habang naglalakad papuntang sayawan. Pagkarating nila sa sayawan, minabuti nilang bumukod ng grupo doon sa lugar ng walang tao. Si Inar ang nag-abiso doon para malayo sila sa ibang mga taong sumasayaw din. Mahirap na kasi kapag may maapakan silang mga tao doon at baka yun pa ang panggalingan ng gulo. Habang sumasayaw silang apat doon, panay naman ang pagkaway ng mga dilag sa paligid dahil kilala din itong si Inar doon sa kanilang baryo na ligawin. Maraming nagkakagusto sa kanya, subalit binaliwala niya ang mga ito. Dahil para sa kanya, mas importante pa sa kanya ang mga manok. Maya-maya pa, nilapitan naman sila ng 7 kababaihan para makisayaw sa kanila. Kung kaya't bagya silang dumistansya para naman makasali ang mga lumalapit sa kanila. Dahil nga langog na langog itong si Inar sa alak, kung kaya't kung makipagdikitan sa kanya ang mga babae ng sayawan, hindi niya ito hinihindihan. Ang nangyari tuloy, sayong nasa gitna, habang sinong-sinong babae ang makipagdikitan ng sayawan sa kanya. Nang makaramdam na sila ng pagod, minabuti nilang lalabas na muna ng sayawan para ituloy yung kanilang inuman na naudlot. Kasakasama pa rin nila ang lalaking mananari habang nakaakbay sa kanila. Subalit hindi pa man sila nakalayo sa diskuhan, mayroon na silang nasipat ng grupo ng kalalakihan na nanggaling doon sa likod ng diskuhan. Alam nila na sila ang pakay ng mga ito, kung kaya't bigla silang kinabahan at naalerto dahil alam nila sa anong gagawin ng mga ito sa kanila. Yung grupo ng mga gangster papalapit sa atin. Wika dito ni Masoy. Dahil nga itong mga panahon na ito, usong-uso ang mga samahan ng mga gangster sa buong Negros. Magamat taong 90s pa ito. Magamat nasa 90s pa ito. Pero hindi ko napapangalanan ang mga ito. Hindi kasi kagaya sa mga samahan natin ngayon na disiplinado. Pero noon, wala. Maniwala man kayo o hindi, kapag nagkatagpo ang dalawang grupo na ito, asahan nyo, may magaganap na rambulan doon. Habang papalapit sa kanilang apat ang mga grupo na yon, napansin nila ang kasama nilang magtatari na may mga pinakawalang salita sa hangin na hindi naman nila maintindihan ang mga gamit na dialekto nito. Dahil sa napakabilis yung binanggit ng lalaki, paglapit ng mga grupo sa kanilang kinaroroonan, hinarap naman ito ni Inar nang walang takot. Dahil kilala niya ang isa sa mga kasama ng grupo na yon, bigla siyang kwinilyuhan ng isang dito habang nagwiwika ng, "May relasyon ba kayo sa babaeng nililigawan ko? Ha?" Nang marinig yun ni Inar, nagulat naman siya dahil wala naman siyang babaeng nililigawan doon. Kung kaya't sinagot niya ito ng, wala ho akong alam dyan mga kapatid. Wala akong babaeng nililigawan dito." Wika niya dito. Nang marinig yun ng lalaki, sumagot naman yun habang nanlilisik ang mga mata nito. "Anong walang alam? Sinasayawan mo yung babaeng nililigawan ko doon sa loob, oh?" Sagot naman ng mga yon.
Kung kaya't sinabi niya dito na nakisayaw lang yon sa kanya at yun pa ang lumapit. Nang marinig yun ng lalaki, muli yung nagsalita na may halong pangbabanta sa kanya. Layo-layuan mo yung babae na yun, ha? Kung ayaw mong pagtulungan ka namin dito. Ano, gusto mo? Subalit bigla yung kinalabit ng isa nitong kasamahan at nagsisinyas. Pasalamat ka, kilala ka ng isa naming kasama. Dahil kapag hindi, nakakaawa ka. Binitawan si Inar sa pagkakahawak nito at muling nagwika ng, basta kapag sa susunod, gagawin mo yan. Di ka na namin palagpasin. Sabay alis ng mga ito. Nang makalayo na ang mga yon, doon sila nagulat. Nang masipat nila na napakadami pala yung kasamahang nagtatago lang sa dilim. Alam naman ni Inar na hindi siya pabayaan ng kasamahan niya dahil nakahanda rin yung lalaban kung sakaling saktan siya. Magamat 4 lang sila doon, alam ni Inar na kapag bugbugin sila doon, marami ang tutulong sa nila dahil mismong lugar nila yon. Mahingian ang tulong. Biglang nakahinga ng maluwag ang grupo nila nang lumayo ang mga yon sa kanila. Animoy kumalas sa kanilang mga katawan ang mga tama ng alak. Habang sila'y naglalakad papunta sa iniinuman nila kanina, nagwika ang lalaking kasama nila ng, makakaway niyo ba yun, to? Parang galit sa'yo yung mga tao na yun, ah. Wika nito. Hindi po, manong. Akala lang kasi nila, inaagaw ko yung babaeng nililigawan niya. Sila naman ang lumalapit sa atin, di ba? Sagot naman dito ni Inar. Minabuti na lang nilang tumungo sa kubo nila Inar. Malapit lang sa kanilang bahay. Doon na lang nila pinatuloy ang kanilang inuman hanggang sa makatulog silang lahat doon. Pagising ni Inar, wala na ang mga barkada niya, pati na yung lalaking nagtatarik. Hindi na niya yon hinahanap dahil alam niya sa kanyang sarili na umuwi na yon sa bahay nito. 10:00 na pala ng umaga, siya nagigising. Habang nakahiga pa siya sa papak, bigla naman niyang naalala ang matandang nagbigay sa kanya ng mutya. Bigla siyang napabangon at kaagad umuwi sa kanilang bahay. Inaakala pa niya na nandun lang ang matanda, subalit wala talaga yun doon. Iniikot-ikot pa niya ang buong paligid maging ang buong baryo, pero wala talaga yun doon. Makalipas pa ang ilang araw, nagtanong-tanong itong si Inar sa mga taong nakapunta sa Mount Talinis. Dahil nagbabalak siyang hanapin ang matanda doon, yung nagbibigay sa kanya ng mutya. Pero ang gana niyang pumunta doon, bigla naman yung naglaho. Sa tuwing maalala niya ang mga sabi-sabi tungkol sa mga taong umakyat sa bundok na yon, na hindi na nakabalik ng buhay. Subalit muli na naman niyang nasubukan ang lakas ng mutya niya nang dumayo na naman sila ng sabong doon sa kabilang baryo. Sakop lang din ang dawin ang buong baryo na yon, kaya't madali lang nilang marating yon. Habang nagkudkod itong si Inar ng mga niyog para ipakain sa mga alaga niyang manok, dumating naman sa kanilang bahay ang 2 niyang kaibigan. May mga dala-dala itong tag-iisang manok at nagwiwika ito pagdating sa kanila ng, Pre Inar, sama ka sa amin ni Butoy. Punta kami sa kabilang baryo. May pasabong doon, oh. Dahil may pistahan na naman doon. Wika dito ni Masoy. Nang marinig yun ni Inar, binilisan naman niya ang kanyang ginagawa para mas mapabilis pa. Subalit narinig pala yun ng kanyang ina para naman lumapit yun sa kanila. Ano yung naririnig ko, Inar? Aalis ka na naman ba ng bahay? Ano yung nabalitaan kung kamuntikan ka na raw pagtulungan ng mga gangster nung nagdaang gabi, ha? Nako, Inar, sinasabi ko sa'yo, mas okay dito ka na lang sa ating baryo magsasabong kisa sa malayo. Baka pagdiskitahan na naman kayo doon. Wika naman ang kanyang ina. Sinagot naman niya ito ng, Yaan nyo, nanay.
Mag-iingat naman kami doon eh. Tsaka hindi rin kami magpagabi doon. Wika naman dito ni Inar sa kanyang ina. Kung kaya't dahil sa kanyang mga sinasagot, hindi na nakapigil ang kanyang ina sa kanilang balak. Sinabi na lang nito na mag-iingat sila sa gagawin nilang lakad.